Okay, so sa discipleship, first of all, ay house rules. Bakit may house rules? Kasi discipleship eh. Kaya, siya. Ang discipleship, by the word disiplina. So, itong bagay na ito, house rules natin, the goal ng discipleship ay to give us discipline. Ngayon, paano ba nagdidisiplina si Jesus Christ sa mga disciple? Ano ba siya? May pamalo ba siyang hawak? Tapos, pag nagkamali yung mga disciple dati, papalutin niya, ganon? Ganon ba siya magdidisiplina? No. Noong mga panahon na si Jesus Christ ay nasa mundo pa, tumawag siya ng 12 disciples. At paano niya kaya minanage at dinisciple yung mga taong iba't iba ang ugali, iba-ibang klaseng tao yung dinisciple ni Jesus Christ. So, the goal of discipleship is to help believers grow in Christ through the environment of discipleship. So, itong dadami pa to, lalago pa itong sinulat ko kasi if you imagine that we are inside a big auditorium. Yan. Auditorium na lang. Huwag na Colosseum o auditorium. If you close your eyes, and you hear my voice, I want you to use your imagination na nasa loob kayo ng isang malaking auditorium. Ayan. O, di ba? O, diyan, mag-ano tayo, teleport tayo, ha? 1, 2, 3, go! Hey! Nasa malaking auditorium tayo. And then, pangalawang i-imaginein mo, meron sa likuran mong 1,000 or libo-libong mga disciple sa likuran mo. Like 1,000 disciple. And you are one of the leaders na tinalaga para sa napakadaming disciple na yon. Those thousands of disciples at your back is depending on you. Di ba? They are looking at you. Kaya hindi biro na mag-disciple ng tao. So, pag nasa loob kayo ng isang auditorium na punong-puno ng tao, you're looking at yourself as important na nandun ka, nakatindig ka doon. Pero kung wala ka doon sa lugar na yon, na itinalaga sa iyo ng Panginoon, ang mangyayari doon sa libo-libong tao na sa likuran mo, wala silang i-dependihan, wala silang guidance. So, ganun ang ating vision. Darating ang time na meron tayong magiging disciple na sobrang dami. Kaya nga sabi dito, house rules, pwede kayo magdagdag dito ng house rules ha. Ito lang muna yung nilagay ko. Ginawa ko to na house rules sa discipleship. Ngayon, kung sabihin natin, ayaw mo magpailalim sa house rules, you are free to go. Okay, ganun siya ka-discipline yung discipleship. So, kasi doon makikita, if you are willing to be disciple, you follow. Kaya nga ganun din ang ginawa ng mga disciple noon. Yung sabi ng Panginoon, follow me. Ano ginawa ng mga disciple? Talaga sumunod. Ang matindi kay John, hindi si John the Beloved, John, na disciple ni Juan the Baptist. Saan po kayo nakatira? Sabi ni Jesus, tara, sumunod kayo. Na hindi naman nila alam kung saan nakatira. Pero nung sumunod sila, pinagpana sila. Actually, buong araw nilang kasama ang Panginoon yun. Napakasarap. So, basic guidelines have been set up to help ensure that this is positive, valuable experience for all. We reserve the right to remove a student who violate our values of love, respect,
and honesty at our discretion. So, sa ngayon, dahil tayo ay nagsisimula, katulad niya, si Simon ay isang disciple natin. So, we are actually starting pioneer. But the time being, or the time will come, na magkakaroon tayo ng sarili nating disciple. Amen? Darating tayo doon. So, you need to be honest and be yourself. Sabi dito, hindi mo kailangan na may nakita. Ano yan, May? Jayco? Dunking. No need for alter ego. Sabi alter ego, kasi karamihan ay hindi pinapakita yung sariling siya, no? Yung sariling ikaw, yung pagiging ikaw, yung totoong ikaw. Karamihan sa mga tao ngayon, ang makikita mo sa kanila yung hindi yung totoong siya. Yeah. Nagsusuot sila ng sarili nilang, ay, itong karakter ko. Kasi ako ay nasa discipleship, kailangan ang makita nila sa akin ay astig ako, or ay tahimik ako, or hindi, kailangan medyo parang malalim yung dating ko, kailangan tahimik ako, malalim ako. O kaya maingay ako yung pinaka-bibo. So, you need to be who you are, true you, yung talagang ikaw na totoo. Sabi dito, you need to be who you are. Because si Jesus Christ, walang kwenta sa kanya yung outer na nakikita sa iyo. Kung astig ka, maganda yung pantalon mo o yung damit mo. Minsan may yung ibang mga tao nagpapatato pa para magmukhang astig, no? Malagay sa leeg, lalagay sa braso, minsan may tattoo dito. So, yun yung mga sinusuot ng mga tao eh. Pero dito sa discipleship, we are removing all those things. Tatanggalin natin yung mga bagay na kayabangan, tatanggalin natin yung mga bagay na ego. Ayun sabi nito, no need for alter ego. Wala yung, naku po, nakikita ko niya, natatakot sa akin yan. Ako yung, parang, ano ba yun, ka-Superman? Kryptonite. Ganun eh. Ako yung kryptonite niyan eh. Pag nakikita ko, nag-kryptonite eh, no? So, walang ganun. Walang kryptonite o ano. Be yourself. Do not be scared to be yourself. Kung sino ka, yun ka. Amen? Hindi yung, papakaba ito kasi nandiyan si ano. Hindi ko papakita yung aking totoong ako. Kasi kailangan ganito ako. Parang ang pangit na, nagkukunwari ka, no? Mahirap i-maintain. Oo, ang hirap. Ang hirap. In the long run, na magkasama ngayon. Ang hirap nun, parang pinipeke mo yung sarili mo. Okay? So, hindi natin dapat pekein ang sarili natin. Sa discipleship, we are who we are. Kung tinawag tayo ng Panginoon ng ganon, that's we are. Okay? Siyempre, mamaya, tatalakay ko rin, yung siyempre yung ikaw noon, at ano ba talaga dapat ikaw pag ikaw ay naging disciple ni Jesus Christ. So, house rules. Ito yung house rules natin na ibibigay sa mga disciple, ha. Kailangan natin ng ballpen at papel. Yan, importante yan. Ballpen at papel. For our disciple, ha. Dapat ikaw ang We also have our own Bible. May Bible tayo sarili. Yan. Kaya ang Bible ko, meron ako kasi para kung ano, ito lagi ako may papel dito. Yan, extra yan. Ewan ko kung ilang piraso pa itong mga papel ko dito. Para may nabubunot ako anytime. Ayun, ewan ko may blanco pa ako dyan. Kinakat ko yan, ipit ko dyan. Anytime pwede ako magbunot ng papel dyan. At may ballpen. Ayun, may ballpen ako dito. Ayan. Yan, lagi may ballpen. Kasi there are things na parang merong mga bagay na i-preach or i-share na talagang minsan, nangyari na ba sa inyo yun? Na minsan na ikinig kayo sa pastor, pag nangangaral na ikinig kayo yung ganyan, tapos bigla kayo mapapaisip na, uy, ganda nun ah. Parang maisip, ganda naman ang sinabi ng pastor na yun, parang ayoko makalimutan.
Nawala lang sa mata. Ayoko makalimutan yung sinabi ni Pastor. Di ba may nangyayari sa inyo ganon? Ako ganon nangyayari sa akin yun eh. Pag nakaka-attend ako ng ibang mga simbahan, tapos may nakangaral, nakikinig ako. Tapos may sinabi yung pastor na, alam ko yung pastor kasi messenger lang yan eh. From the word of God, sinabi niya parang, wala, ang ganda. Ang ganda ng sinabi ko. Wala akong ballpen. Ano yun? Nalaglag yung buko. Akala ko na. Ay, pinakuha niya yung mga buko. So, sino yung gano'n? Nangyari na. Taas kamay. O kung hindi man nakikinig sa pastor or sa ibang lugar, o minsan naglalakbay ka, minsan nanonood ka ng YouTube o nanonood ka ng TV, bigla kang mapapaisip, ang ganda naman ng sinabi, ang ganda naman ng information na yun. Parang gusto mong maghanap ng... screenshot ko. O yan, gayon, high-tech na ngayon, di ba? Ang gagawin mo, screenshot, o kaya gagawin mo, record, o kaya tap mo yung 3 dot, tapos may save. Save mo. Screenshot ko, sinesend ko kay Sayon. Si Sayon yung ano. O, minsan gano'n, sinesend mo sa personal account mo. Kasi ako, ganun tayo, sinesend natin sa personal account. Ako, may sarili ko, sinesend ko ng message. Ganun ang ginagawa ko. Hindi, i-search mo, makikita mo sa'yo. Search mo yung name mo. Search mo yung name mo. Hindi, kay Sayon ko na lang lahat. Isipin nyo, nung panahon ng mga disciple dati, walang cellphone. Paano kaya sila nagsisave? Nagsusulat sila. That's why meron tayong books ng Bible. Kaya sobrang sipag ng mga disciple dati magsulat. Bakit? All the things that they heard from Jesus Christ, they treasure it. Ganun kalupit. Alam mo kung bakit? Ganun ka-accurate yung New Testament. Sinulat ni John, yung 4 Gospel, accurately, kung ano yung sinasabi ni Matthew, John, Luke, and Mark, tugma lahat yun. Pero iba-iba tao yun ha. Pare-parehas yung sinusulat. Pare-parehas yung sinasabi. Iba't ibang klase nga ng pamamaraan. Kasi si Luke ay aral. Okay? Ano siya eh? Doktor ata siya kasi nagagamot siya eh. Kaya pag mayroong sakit yung disciple ni Paul, dinadala niya kay Luke. Si Luke kasi ay manggagamot. Magaling siya manggamot. Medisina ang kanyang ano. Kaya pag binasa mo ang Book of Luke, pag binasa mo sobrang precise, sobrang ganda. Kasi ang nagsulat ng Luke, si Luke, which is aral. Ngayon, magbabasa ka naman ng Book of Peter, iba na yung sulat kasi si Peter, uneducated. Hindi siya aral eh. Pero, powerful si Peter. Kahit hindi aral yun. Pag nagsalita yun, matindi kasi kasama ni Jesus Christ lagi yun. Kaya pag nangaral siya, grabe, talas naman ng pangaral na ito, matindi na. So, writing down is very important. Kaya ako, dahil high-tech na tayo ngayon, hindi naman na tayo na sa unang panahon, hindi ko kayo pipigilan gumamit ng cellphone to capture important things. Like for example, meron ka nakita na basa mo, kung mo yung cellphone mo, picture mo ganun, kahit paano na-save mo. And then you can view it sa mga quiet time mo, bago ka matulog. Ayun nga ba yung na-save ko? Ay, ito pala yung verse, oh. I-zoom mo ganun. Ang ganda ng verse na to. Okay? So Bible din, which may cellphone na rin, may Bible na rin sa cellphone, hindi ko rin kayo pinipigilan gumamit ng electronical Bible. Mahirap kasi may ibang pastor ganun eh. Naku, pangit yan, huwag niyong gamitin yan sa demonyo. Tapos huwag kayong manood ng mga video na huwag mong pipigilan yung tao sa ganun kasi kung Word of God naman yung pinanggalingan ng video na yon, same. Same ang palong nun, same pa rin, Word of God pa rin, message pa rin ni Jesus. Kasi merong iba nagpipigil na ganito eh, nagkakaroon ng, yung hirap kasi nagkakaroon ng ego na, ako, ganito, sabihin sa'yo, ganito, ako, hindi ako nagre-rely sa mga video o mga Google, talagang binabasa ko talaga dito sa Bible. Dito talaga ako nagpapasa. Tapos, lahat ng mga nag-Google, lahat ng mga YouTube, i-reject niya yun. Kaya yung mga nag-Google nag-Bible, hindi ito kong pastor yan. Hindi ko paano nangyari yun? Saang verse mo mababasa yung ganun? Pero for this generation, ito na eh. Andito na tayo eh. Word of God pa rin ang gamit natin sa cellphone eh. Si Tommy Miller, lahat ng preaching na nakikita ko ang hawak niya, ano? Parang notebook. O tablet, di ba? Book eh. Pastor Mario is also using electronic na rin. Note, parang Parang tablet na hawak.
Kasi Word of God din naman yun. Pero huwag mo mawala, mayroon ka pa rin hard copy. In times of trouble, na malobat yan, may Bible ka. Pero kung meron ka naman cellphone, gamitin mo pa rin. Huwag mo pipigilan na, ay huwag mo gagamitin cellphone sa demonyo. Huwag kayo mag-YouTube. Hindi, if you know what you're watching, okay din yun. Ang importante, you know how to save important things. Okay? House rules yun. And then, Ano dati? Kita ka dati. Water. sa Ecclesiastes chapter 2 verse 16, basahin natin. May Tagalog Bible ka? Chapter 2? Oo, chapter 2 verse 16, Tagalog. Hana! Nangangaral yun, di ba? Kuha mo akong tubig. Uy, ayun pa, hawak mo na pala eh. Kuha mo akong malamig na tubig. Dali. Ecclesiastes chapter 2 verse 16. May Tagalog ba? Ito mo Ay, bakit ako inom dyan? Una yan. Chapter 2 verse 16. Sabi dyan, sa Tagalog, sige. So, Sige. pagkat kung paano ang mangmang ay nalilimutan pagdating ng araw, gayon din ang lahat ng mamamatay, maging ang marunong mano ang mangmang. Bakit kanina? Ako to eh. Akala ko yung... So sabi dito sa English, for there is no lasting remembrance of wise man as with the fool. Inasmuch as in the coming days, all will be forgotten. Lahat talaga tayo malilimutan mo yan. Lahat, matalino man o hindi, malilimutan mo yan. Sabi ni King Solomon. King Solomon is the one who writes Ecclesiastes, sobrang talino, no? Kaya sinabi niya dyan, lahat ng bagay sa mundo walang kwenta. Ito yung sinabi nga, ibang version, lahat tayo marunong umangmang ay pare-parehong mamatay at makakalimutan. So bakit kailangan natin basahin yung verse na yan? Oh, no, We are, bakit kaya natin binabasa yan? Dahil, we need to know the purpose. Mangga, wala ka nakita. Mga banga. Tinagdalan mo lang yung dami. Oo. Pero hindi mo may didikit. Ayaw pa akong lang. May pako ka. Ano pa ako yung bidos? Oo. May mangga akong nakita. Purpose of life. So, importante yung verse na yan dahil pinapakita dyan na lahat tayo, matalino o mangmang, mamamatay, makakalimutan. So, walang pwedeng sabihin, ako matalino ako magaling ako, ganyan. Kaya natin ginagawa yan para masabi natin na walang yabangan dito. Walang ako si ganito, ako si ganyan, ako si ganito. Sa discipleship, and then Ecclesiastes 5:10, chapter 5, verse 10. Hanapin natin yan. Sige, Ecclesiastes chapter 5 verse 10. Mabilis lang ako, 30 minutes lang to. Tapos na kagad tayo. Kasi valuation na. Wait lang, dito lang muna. Ang tao maibigin sa pera at iba pang kayamanan, kailanman ay hindi masisiyahan. Wala rin itong kabuluhan. Isa pa yan. So, sabi dito, he who loves money will not be satisfied with money, nor who loves abundance with its income. Hindi, nasa iyo na lahat. May pera ka, pero hindi ka pa rin masasatisfied. Ganyan talaga ang tao. There's no satisfaction. So, mahal, balik tayo sa Ecclesiastes chapter 2, verse 18 to 19. Ecclesiastes 2? Ecclesiastes chapter 2, verse 18 to 19. 18. Ayaw mo nangangarera. Ito, sa ano, may nag-ano, itong wire na to, kailangan ko magkaroon ng bagong wire. Pintuan. Bumubukas na pintuan. Ano man, lalap na? Ay, akala ko 21. Ecclesiastes chapter 2, verse 18 to Sabi 19. dito, walang
Ang bato, Walang ring pa rin, wala na ring halaga. wala na ring halaga sa akin ang lahat ng pinagpaguran ko sa mundong ito sapagkat ito'y maiiwan lamang kung susunod sa akin. 18 yun. 19. Yung 19, sabi dito, ano? Kaya aking, Ano ba, malabo yung mata mo o ano ba? yun, at sinong nakakaalam kung siya'y magiging isang pantas o isang mamang, gayon may mapupuno siya sa lahat ng aking gawa, na aking ginagawa at sa aking pinagpakitaan ng karunungan sa ilalim ng araw, ito man ay walang kabuluhan. Gusto mo lang. Mga malalim. Lapit na lang. Ang lalim eh. Walang kabuluhan. Okay guys? Masyado malalim. Hindi, hindi. Ganun din siya, no? O sige, sa ano tayo? Ecclesiastes 11, chapter 11 verse 9. Yan, basahin mo yan. 11 daw. Ano ba, maliit ba yung mga letra niyan, mahal o ano? Oo, ano yung mata ko? Tagalog kasi, gusto ko Tagalog. 11. Ecclesiastes chapter 11 verse 9. Bakit? Ezekiel ba yun? Hindi, mga ngaral. Ezekiel? Hindi, Mga ngaral. Ecclesiastes. Mga ngaral. Ecclesiastes. Magkatunog, Ezekiel, 11, ako na, 11 Ecclesiastes. verse 9. 11 verse 9. Mga ngaral, 11 Oh, magkaiba verse yung sa Tagalog. 9. Magalak ka, binata sa panahon ng iyong kabataan. Gawin mo ang gusto mo at lahat ng kaakit-akit sa paningin mo. Ngunit tandaan mong ang lahat ng ito'y iyong ipagsusulit sa Diyos. Yan. So, desire. Sa Isaiah. Lahat ng ginagawa natin sa mundo, mayroong pagsusulit. Mga ngaral, mga Sa Tagalog, mga ngaral eh. katabi ng awit ng Solomon. Ecclesiastes. Yung Ecclesiastes niyan, kung gusto niyong makabasa ng mga verse na... Eh, alam mo pa yun ang unang-una kong book na binasa dahil kay Pastor Ronald. Kasi ang verse Verse 9. ng Yohem, Young Heart dati, ay Ecclesiastes. Hindi ko na naalala. Pero yung don't Yun. fear God, Magalak ka. parang in the days of your youth, fear God and keep His commandment, for this is the whole duty of man. Parang ganun. Yun sa Young Hearts yun natin. So, yung purpose ng buhay natin dito, minsan kasi nadiderive tayo na sway. Super tayong focus sa trabaho, super tayong focus sa negosyo, focus tayo sa ganyan, ganito, pagpayaman. Hindi na eh. Lahat kasi ito, mawawala to. We need to understand na lahat na nakikita natin dito, lahat ng iniisip nating talino, magaling ako dito, magaling ako dyan, lahat yan mawawala. Sabihin natin, hindi, mas magaling ako dyan, ako nag-aaral ako ng ganito. Ako magaling ako dyan, nag-aaral ako. Ang daming gusto eh. Pero sabi diyan, King Solomon, lahat yan ay walang kwenta. Kasi matatapos lahat yan, all these things. At lahat ng ginagawa mo ay darating sa judgment. Okay? Okay, now, punta tayo sa Romans chapter 8, verse 29. Sa pagiging disciple, napaka-importante maintindihan natin yung verse na yan. Romans chapter 8, verse 29. Tagalog ulit. 29. Kaya pala yung ulit akong may tunog, dala ko dito. 30 minutes lang ito eh. Verse 20. Ikaw lang. Ano yun? Romans? Romans chapter 8, verse 29. Tagalog. Yeah. 29. 7, 12, O, lagay mo lang dun. Balik, lagay mo lang dun. 29. Paano? Lagay mo lang dun. Sa upuan, sa kanyang lamesa. Huwag, sapagkat sa mula't mula pa'y alam na ng Diyos kung sino ang magiging Kanya. At ang mga ito'y pinili Niya upang maging tulad ng Kanyang anak. Sa gayon, ang anak ang naging panganay sa lahat ng maraming magkakapatid. Amen.
Yun, grabe, no? Si Jesus Christ ay panganay. Tayo, mga kapatid. So, sino po yan natin? Firstborn. Si Jesus Christ yun. And tayo ay maging katulad ng kanyang anak. Amen? So, yun yung ating noon pa man, yun na ang plano ng Diyos, maging katulad tayo ni Jesus Christ. Kaya tayo meron discipleship, we are earning or we are focused on becoming like Jesus Christ. Amen? So, sige, Matthew chapter 10 verse 24. Yan. Si Mahal, ikaw. Dapat mas mabilis ka sa kanila, cellphone gamit mo eh. High-tech yan eh. Maano ang ano ko. Matthew, dalawa kasi yung diskarte dyan eh. Merong scroll, yung parang meron din itatype. Matthew chapter 10 verse 24. Hindi ako ano doon. Ito. Itong verse na to ay ipapaliwanag niya kasi sabi doon, be like Christ eh. Anong be like Christ? Parang iisipin kasi ng iba dyan ganito eh. Oy, gusto mo maging kapantay si Jesus? Oy, gusto mo maging si Jesus ka na? Hindi. Ayan, basahin mo dyan. Walang alagad na nakakahigit sa kanyang guro at walang aliping nakakahigit sa kanyang Panginoon. Sapat nang matulad ang alagad sa kanyang guro at ang alipin sa kanyang Panginoon. Okay, hindi ka hihigit, tutulad ka. Amen? Malinaw ba dyan? Sabi dito, a disciple is not above his teacher, nor a slave above his master. It is enough for the disciple that he become as his teacher and the slave as his master. Kumbaga, katulad. Kasi yung iba, ano, si Jesus Christ, kaya mo bang, ano yan, gayahin, parehas? Hindi, meron pa tayong verse dyan, na supporting verse, yung Luke chapter 6 verse 40, ganun din yung nasusulat doon, kung ano yung nasusulat sa Matthew 10:24. Kaya nga halos nagpaparehas eh. Sa Luke 6:40, supporting verse lang yan. Kaya huwag nyo nang basahin dahil parehas lang yan. Okay? Ay, pero meron maganda sinabi doon, basahin ko na, Luke chapter 6 verse 40. A disciple is not above his teacher, but everyone, when he is fully trained, will be like his teacher. So pag na-fully trained ka na pala, nalalaman mo na lahat, naturuan ka na, ikaw ay magiging katulad na ng teacher mo. Hindi mo siya hihigitan, nagiging katulad mo siya. Amen? Malinaw. Kaya tayo nagdi-discipleship. So, ito naman, yung ating purpose, bakit tayo magdi-discipleship. Matthew, sa chapter 10, Matthew chapter 10, verse 26 to 27. Papa, Matthew pa rin? Oh, Matthew. Hindi pa. Bakit ba? Lalagyan mo ulit? Matthew ano? Matthew chapter 10, verse 26 to 27. Matthew chapter 10 verse 26, 27. 27. Okay. Kaya huwag kayong matakot sa kanila. Walang natatago na di malalantad at walang nalilihim na di mabubunlang. Ang sinasabi ko sa inyo sa dilim ay ulitin ninyo sa liwanag. At ang ibinubulong sa inyo ay inyong ipagsigawan sa langsang. Oh, stick preaching. Si Sia, kasi kinuha ni Sheila yung sulatan niya. Okay lang yan. Okay. Okay ah. Ito, pwede mong gamitin. Nagwan. Di ba yun ni Chile? Di sabi ko kay Sheila, bantayan mo ang nangyayari. Kinuha niya. Okay, pwede nyo gamitin ang verse na to, Matthew chapter 10, verse 26-27, sa street preaching. Hi Nina, good morning. Good afternoon pa na. Good afternoon pa na. Tama, pwede di ba gamitin yan? Kasi, ang ibig sabihin dyan ay kung ano ang sinabi ko sa dilim ay ipagsigawan mo sa liwanag. Dalawa kayo, dalawa yan. Ako ka ni Chile. Chile kayo ba siya? Yung pinaka Pinagano. Ano mo? Nasaan ako?
Yung mystery, pag sinabing mystery, hindi ito basta-basta naiintindihan ng tao. Hindi ito naiintindihan ng tao. Gamit ka ng ano, ice cream. Walang taong isang beses maintindihan na kagad. Kukunin ko Hindi. yan, tatago ko na yan. Kaya lang yung siya. Kaya wala na, tahimik na siya. Tumigil na. Tumigil na. Ay, no! Ano yan? Explosion. Rapper yan. Ay, kung baka napisa. Ay, yung palulong ni Kuya Fred. Kaya pala para siya nagja-jogging. Sabi niya, ang ganda nito, ang dulas ah. Ayaw pala dito. Hindi, punasan mo muna yung paa bago mo buhatin. Punasan muna kasi madudumihan yung ano. Nalagyan na rin niya yun. Hindi, madudumihan yung ano, yung lalaban nyo yan pag nagdagyan. Meron na yan. Tapos na yan. Ay, meron na yan. Wala pa. Ang galing. Kala nyo ha, mas malupit yung gagawin ni Sayon na eksena. Ay, ni Simon tuloy, Sayon. Sabi niya, kayo, iyak-iyak lang kayo, ako iba to. Mag-i-skating ako sa tae. Ay, sakto pala. Nagkakatanggal pala yung pwede yan eh. Ang galing ni Jaime. Ano yung bata? Ano bala?